Hello everyone at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So andito tayo ngayon sa aking isang project sa Uyo, Quezon City. So itong project na to ay maliit lang. Nasa 32 square meter yung kanyang floor area. So apat na palapag. Dito ako sa pang fourth floor. So dito ay may mga itutuloy akong mga gagawin kasi ayan yung mga abang ko dati hindi ko na ituloy nung naglagay ako tubo kasi may mga pa yan forma. Ayan yan yung mga itutuloy ko yan. So mabuti may bubong na, maganda na gumawa dito dahil hindi na tayo mauulanan or maiinitan kung iinit man or uulan. So ito yung kanyang pinaka CR, yung part na yon. Then ito walk-in closet niya to. So dito magkakaroon pa siya ng pinaka division para doon sa kanyang cabinet at netong kanyang CR. So yan, may mga abang na akong outlet dito at ayan, tutugtungan ko na lang din yan. Tama-tama wala pa yung mga mason. So ako muna yung gagawa dito. Then kapag natapos ko na yan gawa yung mga dugtungan ko, susunod ko naman layout yung para dito sa lightings. Ayan. So ito yung switch ko para sa 3-way switch. Ayan, may mga na dito. May outlet na ako dito. Then doon. So ito kasi yung kanyang bedroom. So isang room lang to. Andun yung kanyang headboard. Mayroon akong nabang na dyan. Utility box para doon sa magiging saksakan niya, power supply o outlet. Then siguro may mga pagbabago to, antayin ko na lang yung ibang mga niya, update ng kanyang design para doon sa magiging switch naman nitong kanyang kwarto. So puntahan muna natin dito sa third floor. Ayan. Medyo matarik yung hagdan niya kasi nga maliit lang. Ito yung third floor niya. Dito nakapag-wiring na ako. Yan. So dito ay hindi pala tayo yung umpisa ulit ng electrical layout. So binigay sa atin ng ating kliyente ay may abang na. May abang na yung sa mga outlet sana. May mga tubo na. Kaso nung nag-trace ako, hindi ko masuotan ng alambre ng GI wire kasi nga gumamit pala sila ng short elbow. Kaya yun, kaya niyan, hindi ko na gagamitin or hindi ko na magagamit. Then yung mga abang niya naghalo yung mula doon sa abang ng ilaw pumunta doon sa outlet. So parang nagtagpo sila dito kaya mahirap na gamitin. Kaya nagpanibago na lang ako. Yan ginawa ko, guys. Yan, panibago na lang. Then yung para sa aircon. So yung aircon niya split type pero yung supply nung kanyang FCU, yung fan cooling unit niya ay nandito. Andyan na rin yung supply niya kasi nga yung kanyang design ng aircon na bibilhin ay sa loob lang isasaksak yung power supply nung yung power supply nung outdoor unit. So ito yan. Yan, yung outlet ko nanggaling sa taas yung layout kaya medyo magastos yung wire. Actually may power na to siya, nilagyan ko ng temporary kasi nga walang tao dito. So in case na mayroong dyan, magtangkang bumunot ng wire ay sila, kumbaga maalangan sila kasi alam nila may power. And din dito, nakaganyan yung ko, flexible kasi yan, hindi ko ma-wiringan yung papunta sa labas kasi umikot pa yung kanyang layout sa halip sana na dito na tumusog doon pa dumaan sa kabilang kwarto tapos pumunta dito. Kaya binaypass ko na lang, kumbaga parang shortcut ko na lang para hindi na magastos yung wire. Kasi pag yung return nitong ilaw dito ay papaikot ko pa dito, magastos.
So, ito kasi may ilaw to, kanya-kanyang ilaw sila, kabilaan. So, kanya-kanyang switch din. Para in case na kung ang gagamit lang ay yung dito sa kabilang room, kasi yan, isang room din to, siya lang yung mag-switch. Then, kung gagamit din yung sa kabila, siya lang din yung si switch ng ilaw niya doon sa labas. Kaya mayroon siyang tagi-isang switch. So, ito yung kanyang CR. Yan. May, ano na yan, may wiring na. So, ayan, dito tayo naglagay ng utility box para doon sa magiging switch niya. Kasi hindi pwede dito. Hindi siya pwede maglagay ng switch dito dahil ito, ano na to, agad shower area na. At dito, meron siyang sink. Kaya, sabi ko, ang bukas ng pinto niya, palabas na lang. Kasi, alanganin na dun sa bowl at alanganin dito sa sink yung palo ng pinto. Kaya, sabi ko, palabas na lang yung bukas ng kanyang pinto. So, okay naman sa kanya. So, ito yung sa 3-way switch ko, itong 4th floor, ka-partner ng isang 3-way switch sa taas. Ayan, duman dito yan. Kasi nga, ayan, pinaganyan ko para sa traveler. Kasi nga, ayan, walang abang. Dito, abang ng hagdan. Ito naman yung para sa 3-way switch nitong hagdan dito. Papunta dito sa 2nd floor. Dito sa 2nd floor, ayan, meron akong panel board at nakapag-wiring na rin ako dito. Ito yung temporary na power supply niya, pumunta doon sa panel board. Dito yung kanyang top, yung lutuan niya. Then, tapos dito may counter top outlet ako na nilagay para sa oven, kung gagamit siya oven or gagamit siya ng rice cooker. Ito. Ayan, may mga wiring na ako. Ayan, panibagong layout ako ulit dito. Kaya medyo matrabaho. Then, yung para sa temporary na saksakan na ginagamit yun, may power na yun. Yan yung TV niya. At dito ay ano niya, sala. May sofa dito. Ayan, naka-L pa ganyan. Then dito, meron tong bar counter. And then, yung switch ko, para dito, sa area na to, ay dyan ko lang nilagay. Para in case na may nakaupo dyan, magkukontrol siya ng mga liwanag or gusto niyang switch yung mga ilaw, dyan na lang, mas malapit. So, ito ay para sa water dispenser, para sa ref. So, ayan. So, binukod-bukod natin lahat yung mga load nito. Ito ay 32 ways kasama yung main. Magiging branches na lang dyan ay 15 piraso na mga breaker. So ito na yung kanyang sink dito. So ayan, balikan natin yung taas at magawa ko na yung mga gagawin ko na mga layout. So ayan guys, bali natiktikan ko na yan yung banda sa taas ng mga tubo, pero hindi ko pa nadugtungan yung dito sa part na to sa kwarto. And then hindi ito, natiktikan ko na yan mga taas, dugtungan na lang yan. So dito sa kanyang CR, naglagay ako ng utility box para dito sa kanyang countertop. Yan, countertop outlet yan. So pataas ang supply niyan. Then, yun, water heater. Yung kanyang water heater ay single point. Yan. Tapos ito, yan yung papunta sa panel board. Yan yung daanan ng ating mga home run. Mga wire natin dito na galing sa mga aircon, outlet, ilaw, yan, water heater. Yan, diretso yan doon sa ating panel board. Sasaluhin ko yan ng square box dyan. Then, i-layout ko yung papunta dito sa ilaw, dalawang ilaw dito sa kanyang CR. Ayan, tapos isang ilaw dyan, isang ilaw dito bago pumasok.
Bali, 4 na ilaw dito ilalagay natin. So, kung mayroon pa siyang para sa design ng kanyang ilaw dito sa CR, yung kung halimbawang gusto niyang lagyan ng cove yung ceiling niya dito sa CR, mag-aabang din tayo ng drop para doon sa cove. And then, ito, isang box dyan, or tubo na lang pala, isang tubo dyan na mayroong hub yung dulo, kasi ito ay para sa ilaw ng hagdan. Yan yung AC switch nitong 3-way. So maglalagay din tayo ng isang box dyan, sasaluhin natin yung elbow na tubo mula dun sa switch na yan. Then maglalagay tayo ng isang abang na ilaw dyan. Dito ay 4 na accent light or 4 na pin light sa yan gilid-gilid nitong kwartong to. Then lagyan natin ng center light yan, tapos meron siyang cove. So bali 6 yung ilaw dito, isang center, isang cove, at 4 na pin light or accent light. So dun sa labas, 2 ilaw na lang yan dyan nilalagay natin. So yan, papakita natin kung paano yung simpleng layout na madaling wiringan na layout ng ating lightings. So yun. A few inches later. So yun na guys, yung ating layout dito sa kwarto. Ayan. So nag-square box ako dito kasi meron akong tubo papunta dun sa gitna. Ayan. Mas madali kasi mag-wiring kapag ganyan, na mayroon kang square box, kasi yung sa gitna mo didiretso lang dito. Yan, hindi na umiikot yung kanyang wire na ilalagay dyan. Then ito magkasama yan, kaya ginagayan ko siya. Kung alin yung magkakasamang switch, yan, kailangan isa lang sila ng tubo. Tapos yung nandun sa headboard part, magkasama din yung sa switch. Yan. So yung return yan, papunta lang dito, papunta dito. So ngayon, antayin natin kung saan yung final na pinto nito. So kung dito ba yan, or somewhere in dito, ipapalagay nung ating kliyente. So antayin natin yon. Ayan. Tapos lalabas ako ng isang tubo dyan papunta dito, katapat na ito. Ayan, para ito masuplayan. Then yan, mayroon tayong isang tubo papunta doon. Kasi yon, sinabi ko kanina, ilaw para sa hagdan. Nagagamitan siya ng 3-way switch. Yan. So yung traveler niyan dito, diretso yan doon, papunta doon sa 3rd floor. So ganyan lang guys kapag kayo nag-layout ng 3-way switch. Yung traveler, yan, switch to switch lang yan. Mas madaling mag-wiring. Yan. So dito sa CR, so meron akong isa doon na tubo, may hub yung dulo kasi lalagyan ko na lang ng flexible yan kapag nag-drop papunta sa ilaw. Then ito, yan, isang ilaw din. So ipaghiwalay natin yung switch niyan kasi yung isang na yon sa part nitong shower area, tapos itong isa dito sa part nitong kanyang sink o dito sa kanyang toilet bowl. Then ito, hiwalay din natin to. Itong dalawa, hiwalay. Yan. Bali silang dalawa magkasama na. So, dito yan sa part na itong kanyang walk-in closet. Then, magpapalabas pa ako ng ano doon, tubo. May box pa ako doon, isa din doon sa labas na itong kanyang room. So, and guys, ito, tubo na yan papunta dito sa supply nitong outlet kasi nga panibagong layout tayo, kaya sinabay na natin yan kasi ito magiging 4 lang naman yung laman yan. Isang circuito sa ilaw, isang circuito sa outlet, yan, 4 ang laman na wire. Then yung para na sa aircon natin, yung sa square box na yon, yan, didiretso natin kung saan yung kanyang condenser dyan. So, ayan, ganun yung ating setup. Yung
aircon niya, kung halimbawa sa loob lang yung power supply, sasaksak lang yan sa outlet. Then, ito na yung ating para sa home run. Yan. Nag-square box din tayo dito. Kasi dalawang tubo mula sa baba. Yan. Para maluwang yung pag-splice dyan. So, ganyan lang guys. Kadali mag-layout o ganyan kasimple mag-layout ng mga ilaw sa bedroom. Yan. Napakadaling wiring yan.